Heart Evangelista, umalma. Don't come for my integrity. Tahasang sagot sa isyu ng korupsyon at paninira. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Hindi nananahimik si Heart Evangelista matapos siyang masangkot sa controversial na issue ng di umano'y korupsyon na kinasasangkutan din ng kanyang asawang si Senator Chess Escudero. Nagsalita na ang actress at fashion icon na isang emosyonal o sa isang emosyonal at matapang na live video. Isang panig na matagal nang hinihintay ng publiko. Don't come for my integrity. Ito ang malinaw at marinig na pahayag ni Heart habang tinatalakay ang sakit, galit at pagkakadismayan niya sa pagdawit sa kanya sa isang isyong aniyay. Wala siyang kinalaman. Isang babaeng matagal nang lumalaban. Sa halos isang oras na salaysay ipinahayag ni Heart ang matagal niyang pananahimik bilang respeto sa mga taong humiling na huwag na lang magsalita. Ngunit ngayon, napuno na raw siya. Hindi na siya makakapayag na siraan ang kredibilidad at integridad ng kanyang pinaghirapang karera sa loob ng 27 years. Simula 13 anyos ako, nagtatrabaho na ako. Wala akong prom, wala akong normal na kabataan. Dahil ang pinili kong buhay ay ang magtaguyod sa sarili ko. Hindi maikakailanan mula sa showbiz hanggang international fashion circles. Isa si Heart sa pinakatanyag na personalidad ng bansa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi raw ito naging madali. Araw-araw siyang bumabangon ng maaga. Araw-araw siyang lumalaban para patunayan ng isang artistang babae ay kayang maging independent. Separation of assets. What's mine is mine. What's his is his. Isa sa pangunahing punto ni Heart ay ang malinaw na legal na paghiwalay ng ari-arian nila ni Senator Chess Escudero na itinuturing ni Heart na pangalawang ina. Hindi ko pera ang pinaparatang sa kanya at lalong hindi pera ng taong bayan ang ginagastos ko bilang isang content creator, endorser at brand partner ng malalaking global fashion houses. Nilinaw ni Heart na ang kanyang lifestyle ay produkto ng matagal ng walang tigil na pagtatrabaho. Hindi ng illegal na yaman o pandirino sa politika. Ang trabaho ko, buhay ko. Hindi lang ito fashion week. Hindi lang ito unboxing ng bag. Ito ang trabaho ko. Ito ang bread and butter ko. Pinagtanggol ni Heart ang kanyang karera bilang digital entrepreneur. Isang larangan na hindi pa rin lubos na nauunawaan ng marami. Ayon sa kanya, kumikita siya hindi lang sa pamamagitan ng endorsement, kundi sa mismong pagdalo sa fashion events abroad, kung saan binabayaran siya ng milyon para sa exposure at branding. Bawat post, bawat event, bawat damit may kabayaran, may kontrata at lahat ito ay lehitimo. At kahit hindi raw tradisyonal ang kanyang trabaho, hindi ito dahilan para maliitin ito, bagkus ipinagmamalaki niyang marami na rin siyang natutulungang artista at influencer para makapasok sa parihong industriya. Sa gitna ng issue, isang ina na nawala ng panahon. Sa sobrang trabaho ko, nalampasan ko na ang panahon para magkaanak. Isa sa pinaka-emosyonal na bahagi ng kanyang talumpati ay nang aminin ni Heart ang sakripisyong personal na pinasan niya para sa kanyang karera. Habang marami ang bumabati ko sa pagiging childless niya, wala raw nakakita sa mga gabi ng luha at lungkot na pinagdadaanan niya sa likod ng kamera. Huwag ninyo akong sabihing wala akong silbi dahil wala akong anak. May halaga ang pagiging independent woman. May halaga ang mga babaeng nagtatrabaho para sa sarili nila. Hindi lang fashion icon, isa ring may mamayang, may pakialam. Maraming netizens ang nagtaka kung bakit hindi nakita si Heart sa mga pampulitikong kilos protesta. Ngayong malinaw na ang kanyang sagot. Akala nyo ba hindi ako galit? Akala nyo ba hindi ako apektado? Pero ang hindi ko pagdalo ay hindi nangangahulugang wala akong pakialam. Ipinunton niyang bawat isa ay may iba't ibang paraan ng pagpapakita ng suporta sa isyu ng bayan. At bilang isang public figure, mas minini niyang pag-isipan ng mabuti ang mga hakbang kaysa makisabay lang sa ingay. Ang paninindigan, hindi ako magpapatahimik. Hindi ako uupo lang at mananahimik habang binabastos ang pinaghihirapan ko. Sa dulo ng kanyang talumpati, sinabi ni Heart na konsultado na ang kanyang mga abogado at handa siyang harapin ang anumang legal na laban. Hindi niya hahayaang siraan siya ng mga mapanirang salita, lalo na kung ito ay galing sa mga hindi nakakaunawa ng kanyang buhay at trabaho. Hindi ako trophy wife. Isa akong babaeng may sariling pangalan, sariling kinikita at sariling paninindigan. Isang paalala sa bawat babae. Ang mensahe ni Heart ay malinaw sa isang mundo na puno ng paghuhusga, lalo na sa mga kababaihan. Mahalaga ang boses at paninindigan. Kung may isang aral na maaaring dalhin mula sa kanyang emosyonal na pagsasalita, ito ay hindi mo kailangang humingi ng paumanin sa pagiging matatag. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa mga taong wala namang tainga para dinggin ang iyong mga hinaing. At hindi mo rin kailangang ipakita sa kanila na parang naaawa ka. At hindi mo rin kailangang ipakitang mahina ka. Ipakita mong matapang ka dahil yun ka, sabi pa ni Heart. At sa kabilang banda,
Heart Evangelista galit na galit. Kakasuhan Pedro. I know all of you. Pinantaan ng kapuso actress at global fashion icon na si Heart Evangelista ang lahat ng content creators na nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya sa pamamagitan ng isang Instagram live. Matapang narinis baka ni Mrs. ni Senator Escudero ang mga vlogger ang mga entertainment sites na puro kasinungalingan ang ibinabalita tungkol sa kanyang career at personal na buhay. Galit na galit ang actress sa mga grupo ng individual na ikinukunik ang pangalan niya sa mga political issue na mainit na pinag-uusapan ngayong particular na ang kwinekustyong kayamanan niya. Huwag kang lalapit para sa integridad ko pagdating sa trabaho ko because goddammit, I work so hard. I am proud of what I have. Hindi ko tatanggapin ang pag-upo kung ano ang sinasabi ng ilang tao tungkol sa akin kahit na hindi di umano, sabi ni Heart. Pagpapatuloy ng kapuso star na nagiging emotional sa kanyang pagsasalita. Everything I do is proper. Everything is well documented. That's not my problem actually. It's the less of my problem. I just wanted to come here to air out and tell you how upsetting it is. At ako po yung nagiging casualty. Ako pa yung nagiging political tool of entertainment. I will not take that sitting down. Definitely I will not take it sitting down. If you come for my professional integrity, it's unacceptable. I am livid about that because kinayod ko ito. I feel like nabunutan ako ng tinik. Malaking tinik because again, we talk about being authentic and I'm just not the type of person to be quiet. I'm not saying anything or be safe. Hindi ako iyon Ang sabi pa ng actress. Kasunod nito nabanggit nga ni Heart na pananagutin niya ang mga nagpakalat ng peking balita sa social media. Lalo na ang kumo-question sa kanyang mga properties at lifestyle. Naiinis ako. Magsasagawa ako ng mga legal na action at muli. Hindi ko gagawin itong pag-upo. Ito ang aking trabaho, ito ang aking lifeline. To my friends who said, huwag kang magsalita after my life, I think you understand why na. Sa pagtatapos ng araw, ito ang aking tinapay at mantikilya at matuwid na galit. I wouldn't be this angry if I had it easy. I wouldn't react with actually so much rage and desperate. No, I'm not gonna use that. Hindi ako iiyak o maiinis sa isang bagay na hindi ko pinaghirapan. Kung hindi ko pinaghihirapan, baka magbabakasyon lang ako sa ibang lugar at ginagawa ang ginagawa ng iba pero hindi. Naiinis ako, sabi pa ng asawa ni Senator Chess. Sa huli bahagi ng kanyang IG live, nag-iwan ng matinding mensahe si Heart. For the patrons out there, your funds are gonna be running out soon. And I know all of you. So be an influencer, maybe follow me on my Instagram. Marami kang matutunan. I'll try to be more educational about what I do and how I do it. Ang gawaing ito ay hindi kinaugalian, ngunit ito ay hindi lamang para sa akin. Maaaring ito ay para sa lahat. Lahat pa ni Heart Evangelista. Totoo naman kasi ang sinasabi niya. Hindi naman talaga totoo ang mga pangyayari. Hindi naman talaga maganda ang mga nangyayari sa ngayon. At hindi magandang dinadawi siya sa mga isyong ito. Hindi magandang may mga pangyayaring ganito. Dahil hindi magandang